isang nakakaawang kalagayan ng isang tao na mayroong sakit. At ang sakit na ito ay yung ketong, na nung panahon na yon ay katulad ng COVID-19, sila ay na-isolate at hindi sila pwedeng makisalamuha sa mga tao. At ito ay matagal na isolation. Kaya naman, itong tao ito ay nagmakaawa sa Panginoon para siya ay gumaling. Nung ma-encounter niya ang Panginoon, ay natanggap niya yung kagalingang kanyang hinihiling. At ngayon naman, itong ating pag-aaralan ay itong isang tagpo ng ating Panginoon Jesucristo at isang tao pa rin. At ito ay tearful encounter. Ito yung nakakaiyak na pagkatagpo ng ating Panginoon Jesucristo dito sa taong ating pag-aaralan. At sa ating buhay ay nakaka-encounter tayo ng mga sari-saring mga trahedya sa buhay. Maaaring ito ay trahedya ng pagkakasakit o ang malalang bagay ay trahedya ng kamatayan. At marami pang ibang bagay na masasakit na experience natin. Noong kami ay nag-aaral sa seminaryo, mayroon kaming pag-aaral na tinatawag na hymnology. Yung hymnology ay yung mga kanta natin sa seminaryo ay pinag-aaralan namin kung sino ang sumulat at bakit naisulat, ano ang kasaysayan sa likod ng pagsulat. So lahat ng kanta natin sa seminaryo ay mayroong dahilan kung bakit naisulat. Isa dito ay itong isang lawyer o isang mayaman na taga Chicago. Ang pangalan niya ay Horatio Spafford. At noong panahon na yon ay nagkaroon ng trahedya sa Chicago. At siya nga isang lawyer. At parang yung Chicago noon ay devastated. At itong si Horatio Spafford ay tumulong siya para tumayo muli sa kabuhayan ng mga taga Chicago. At pagkalipas ng 2 taon, nag-decide yung pamilya niya na magbakasyon sa England. Sa England. At dahil mayroong crusade doon, yung evangelistic crusade. At yung pamilya niya ay nag-travel through barko. Pero siya ay nagpaiwan dahil na-late siya ng kaunti dahil meron pa siyang business na kinakailangan asikasuhin. Yung sumakay sila, ang pangalan ng barko ay Bill the Hard. At itong barkong ito ay hindi nakarating sa England, nakabanggaan niya yung Lost Earn na barko. At sa loob ng 20 minutes, lumubog yung barkong sinasakyan ng kanyang pamilya at sa daan-daang sakay, 47 lang ang survivor. At isa dito ang kanyang asawa. Pero yung 4 niyang anak ay patay lahat. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Anna. Ang pangalan ng namatay niyang anak ay si Maggie, si Taneta, Annie, tsaka Bessie. Pero bago mamatay itong 4 niyang anak na ito, ay namatay munang kauna-unahan sa sakit yung kanyang kaisa-isang anak na lalaki. So ibig sabihin, puro sila babae, may isang anak na lalaki, namatay pa sa sakit. Tapos noong sila ay pupunta sa gawain ng Panginoon, taga Chicago sila, aaten sila ng crusade sa England, lumubog pa yung barkong sinasakyan nila. So, ang nabuhay lang si Anna na asawa ni Horatio. Tapos, noong panahon na yun, siguro hindi pa naman siyempre uso nun ng text, sapagkat ang taon na yun ay 1871. So nag-telegram siya kay Horatio, ang sabi niya, save alone. Ako lang ang nabuhay. Sabi niya gano'n, mag-isa lang akong nabuhay. At si Horatio ay sumakay din siya sa barko para pumunta sa England at tignan ang kalagayan ng kanyang asawa. At dito na isinulat niya yung kanta sa seminaryo na It Is Well. Alam natin yon, yung kantang When peace like a river attended my soul,
Tapos doon sa kanyang kanyang chorus, it is well with my soul, it is well with my soul. Kinakanta natin yon na ang ganda-ganda ng kanyang meaning. It is well. Okay lang ako. Lahat ay maayos. Yun ang sinasabi ng kanta. Doon sa simula, sabi niya, when peace like a river attended my way, when sorrow like a sea below rolls, whatever my lot, kasi yung English noon, yung thou, mga ganun pa, thou has taught me to say, it is well, it is well. Sabi niya, kahit mga maraming trahedya sa buhay, okay lang, it is well. So, ilang Kristiyano ang nakakaalam sa likod ng kanta na kinakanta nating nakaka-inspire, it is well with my soul, ay isang trahedya ng isang pamilya na isang ama na matulungin, isang Kristiyano na papunta sa gawain, namatayan ng 5 anak, yung 4 na anak, sabay-sabay, na babae, nalunod. Nung isang anak, namatay sa pagkakasakit. Pero nagawa pa niyang kumanta. Di ba mayroon siya sa dulo yung praise the Lord, oh my soul, yung dulo noon, it is well with my soul. So, sa gitna ng trahedya, nagawa pa niya magpuri sa Panginoon. Kaya itong trahedyang ito, na pag-uusapan natin ngayon, ay isa ring ama na umaharap sa isang masakit na pangyayari. Pero may encounter niya si Jesus. Siguro kung makakanta din niya yung it is well with my soul. Itong pangyayaring ito ay sa chapter 5 ng Marcos. So una nating babasahin yung verse 21 and 22. Ito ay tatawagin natin nakakaawang tagpo o nakakaawang encounter, beautiful na dialogue. Sabi doon, si Jesus sumakay sa barko, sa bangka, pumunta siya sa kabilang ibayo. So, doon sa pangyayaring ito, pinagalimunan niya yung lalaking inaalinhan ng demonyo. Tapos, paalis na siya doon, sumakay ng bangka, pagdating niya doon sa kabilang ibayo, sinalubong naman siya ng isang tao na ang pangalan ay Jairo o Jairus sa English. Tingnan muna natin itong buhay ni Jairus na sumalubong kay Jesus. Ang sabi doon, tagapamahala ng sinagoga. So, ibig sabihin, si Jairus ay mayroong isang malaking katungkulan sa sinagoga. Ano ba ang sinagoga? Ang sinagog ay yung mga simbahan ng mga Hudyo. Doon sila nagtitipon, doon sila sumasamba. Iba pa yung templo. Kumbaga, yun yung templo, yun yung katedral, itong mga sinagoga ay mga simbahang maliliit, pero siya ang pinakamataas sa lahat ng namamahala. Siya ay tagapamahala ng sinagoga. Ibig sabihin, bago ka malagay doon sa posisyon na yon, ikaw ay prominenteng tao. Kung titingnan natin si Jairus, siya ay isang prominence, may posisyon, siya ay kinikilala, at siya ay mayaman, powerful. So, sino ito si Jairus? Isang tagapamahala ng sinagoga. Siya ay mayroong posisyon, siya ay prominenteng tao, siya ay mataas ang katungkulan, siya ay maraming kayamanan, siya ay makapangyarihan. So, itong taong ito, na lahat nasa kanya, wala na siyang hahanapin pa, lumapit kay Jesus. Makikita natin, ang sabi dito, nagpakita kay Jesus at siya'y lumuhod sa paanan nito. So isang taong makapangyarihan, isang taong mayaman, isang taong kilala, isang taong may posisyon, na lahat ay magagawa niya sa kanyang buhay, maraming tauhan. Pero, ang nangyari ay lumuhod pa siya kay Jesus. Bakit kaya? Ang taong ito, nasa kanya lahat. Pero sa pangyayaring ito, yung kanyang kasikatan, yung kanyang kayamanan,
yung kanyang mga kinakain masasarap, yung mga naka-stock niya sa bahay, baliwala lahat. Baliwala sa oras na ito. At kung mapapansin natin, maraming mga tao ang inuubos ang lahat ng buhay nila para lamang sa kayamanan, para lamang sa kapangyarihan. Pero si Jairus, nasa kanya na lahat ito. Marami sa atin ngayon nagpapatayan para lamang sa ganitong posisyon. Yung posisyon ni Jairus. Yung meron kang posisyon, yung meron kang kapangyarihan, yung meron kang yaman. Marami ang nagpapatayan para lamang dito. Pero si Jairus, hindi na niya kailangan pumatay, hindi na niya kailangan hangarin pa ito, nasa kanya na lahat. Pero bakit pa kailangan pa niya si Jesus? Nasa kanya na lahat. Kapag sumapit ang trahedya sa buhay natin, baliwala ang iyong kapangyarihan, baliwala ang iyong kayamanan, baliwala ang lahat ng mga tao na iyong nakapaligid sa iyo. Kapag trahedya ang nag-strike sa buhay natin, katulad ni Horacio, yung sumulat ng It Is Well. Siya ay lawyer, makapangyarihan, mayaman, ang nagawa nga niyang tumulong sa Chicago. Pero nung panahon ng trahedya, hindi naman niya nailigtas lahat ng kanyang mga anak. 5 patay lahat. Bilang isang nakakaunawa sa buhay, kapag dumarating itong mga ganitong kalalagayan, yung mga inahangad natin sa buhay na akala natin ay yun na ang lahat, yun na ang magpapasaya sa buhay natin, baliwala lahat ito. Ang sabi dito sa huling verse na binasa natin, lumapit siya kay Jesus, lumuhod sa paanan nito. Ito yung attitude ni Jairus. Mapapansin natin dito na isang powerful na tao na ginagalang, may utusan, pero lumuhod siya kay Jesus. Nagpakababa siya. Bakit? Kasi ang tanging kailangan niya sa panahong ito, si Jesus. So yung kanyang posisyon, yung kanyang accomplishment sa buhay, nagawa niyang limutin. Isang taong mataas ang posisyon, lumuluhod ngayon sa paanan ni Jesus. So ito yung sikretong hindi alam ng tao. Na bago ka makarating sa kinaroroonan mo, kinakailangan pagpapakababa. Tingnan natin itong si Jairus. Nandun na siya sa taas, pero nagpakababa pa siya. Nagpakababa pa siya. Kaya yung mga tao na gustong umangat sa buhay, ito ang lesson. Ang pag-angat nagsisimula sa baba. At ang pagluhod sa Panginoon, ito ang pinakamataas na posisyon. Yung nakaluhod. Yan ang pinakamataas na posisyon para sa Diyos. Kaya lumuhod si Jairus sa Panginoon. At sa verse 23, basahin natin yung verse 23. Bakit siya lumuhod? Nag-aagaw buhay ang kanyang anak na dalagita. Baliwala lahat ng kanyang yaman. Marahil meron siyang pampagamot. Marami siyang pera. Pwede siyang tumawag ng doktor. Pwede siyang magpaalaga, magbayad ng private nurse. Pwede lahat. Kung ngayong panahon natin ito, pwede niyang dalhin sa pinakamagandang hospital at pwede niyang bayaran ang pinakamagaling na doktor. Palagay natin, ginawa niya kaya lahat ang bagay na ito. Pinagamot kaya niya yung anak niya, inubos kaya niya lahat ng yaman niya. Marahil. Pero wala na siyang pag-asa. Wala nang Kaya sabi doon, nagsumamo siya. Sabi sa ibang translation, nagmakaawa siya. Sabi niya kay Jesus, nag-aagaw buhay ko ang anak kong dalagita. Ito yung unang pagkakamali ni Jairus. Inuna muna niya ang lahat-lahat. Inuna muna niya ang magagaling na doktor, inuna muna niya ang kanyang power, inuna muna niya ang kanyang posisyon. Nung wala na, agaw buhay na, at saka siya lumapit kay Jesus. Kung mapapansin natin dito, ito ay larawan ng mga tao ngayon. Kung kailan
nandoon na sa dulo ng buhay at saka nila maaalala may Diyos pala. At saka nila, nangyari ang trahedya. Ngayon, alam ng tao may Diyos pala. Ngayon, napakaraming prayerful, napakaraming may kilala sa Diyos. Noon, walang may kilala sa Diyos. Ang lahat tayo busy. Busy sa trabaho, busy sa pagkain. Parang si Jairus, busy sa posisyon, busy sa kayamanan. Eh ngayon, nagkaroon ng trahedya. Lahat nasa bahay, lahat noon ay na-lockdown. Tumingala lahat, humingi lahat ng tulong sa Diyos. Ito yung nangyari kay Jairus. Nung panahon na siya ay nasa posisyon, wala siyang kilala. Nung sa panahon na nasa posisyon, yung kanyang anak na 12 taon, siguro nung wala pang sakit ito, pinakain niya lahat ng masasarap. Pinakain niya. Walang nabanggit dito na may kamag-anak o si Jairus. Pero tiyak, may asawa siya kasi may anak siya. At marahil, iba ang pagkain itong anak niya, iba ang pagkain ng mga katulong niya. Pero sino ang nagkasakit? Yung anak niya. At hindi lang basta sakit, nag-aagaw buhay. So, ibig sabihin nito, kahit makuha mo pa ang pinakamasarap na pagkain, kahit nasa iyo na lahat, sa rep mo, pagbukas mo ng rep mo, punong-puno ng masasarap na pagkain, kapag ang kamatayan ang nag-strike, wala lahat yan. Wala lahat yan. Anong nangyari? Yung makakabili naman ito ng maraming pagkain, ng maraming gamot eh. Pero wala eh, nag-aagaw buhay ang anak niya. Kaya anong panahon na yun, nag-aagaw buhay ng kanyang anak, ito na yung pag-iyak niya, pagmamakaawa niya kay Jesus. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinukunan niya yung pakikipaglaban niya doon sa kanyang power. Kasi ginawa na niya lahat. Ginawa na niya yung pagiging tatay niya, ginawa na niya yung pagiging mayaman niya, ginawa na niya yung pagiging may posisyon sa buhay. Pero wala. Wala. Ngayon, isang powerful na tao, lumalapit ngayon sa isang karpintero kay Jesus. Bakit? Nasa dulo na, nasa kamatayan ng kanyang anak. Ito mang iba si Jesus sa verse 24. Ito ang maganda sa ating Panginoon. Kapag may lumalapit, wala siyang pinagtatabuyan. Actually, hindi niya sinumbatan. Hindi niya sinabi, nung nakarang araw, di mo ako pinapansin, hindi ka tumatawag sa Diyos, ang posisyon mo, ang pinagyayabang mo, ngayon, lalapit-lapit ka sa akin. Paggamot mo, dalhin mo ito sa doktor. Wala siyang ganun sinabi. Ang sabi dito, sumama si Jesus. Kaya sa panahon ng ganitong mga trahedya, hindi tayo pinababayaan ni Jesus. Yung paglapit ni Jairus, ang sabi sa verse 24, sumama naman si Jesus. Hindi niya sinumbatan, yung nagkaroon ng interest ng Panginoon doon sa bata. Kaya makikita natin dito na sa anumang sitwasyon natin sa buhay, ang pinaka-dulo ng buhay natin, si Jesus pa rin ang takbuhan. Kahit gaano tayo kalakas, ulit-ulitin natin, si Jairus, gaano kayaman ito, may posisyon, lahat ng pagkain masasarap, mamahaling gamot, kaya nang bilhin. Pero wala. Ang masakit nito, nung siya ay papunta na, sumama nga si Jesus kay Jairus. Sige, sa verse 25 hanggang 26, 27, 29. So, itong verse na ito, itong pangyayari ito, interruption. Si Jesus, tsaka si Jairus, sasagipin nila yung batang nag-aagaw buhay. Pero merong sa kalagitnaang papunta sila doon sa bahay ni Jairus, merong isang babae na dinudugo. Ito yung cancer ngayon, yung hemorrhoids, kuya? Yung balantig. 12 years na siyang dinudugo. 12 years na siyang dinudugo. Habang papunta si Jairus tsaka si Jesus doon sa 12 years old na bata, meron naman 12 years nang dinudugo. Makikita natin dito yung interruption. Minsan, may interruption may delay.
Hindi nagreklamo si Jairus, hindi niya sinabi, madali po tayo, huwag na ninyong pansinin yung babae na yan. Yung anak ko nag-aagaw buhay. Matyagang naghintay si Jairus doon sa interruption na yan. Minsan wala tayong pasensya eh. Minsan, pag nanalangin tayo, pag humiling tayo sa Diyos, gusto natin agad-agad. Ayaw natin ng interruption. Ayaw natin na ganito. Eh kasi nga, na-interrupt si Jesus eh. Papunta siya doon, na-interrupt siya ng babaeng ito. Eh gumaling din naman. Pag-aaralan natin yung next Sunday. Yung pangyayari yun. At sa verse 35, diyan muna tayo. Ito yung nakakaiyak na. Yung may sakit ang anak mo, iyak ka ng iyak, eh ngayon patay na, eh lalo pa. Ito yung eksena, ito yung tagpong nakakaiyak kay Jesus tsaka sa isang ama na mayroong isa-isang anak na nandoon sa binit ng kamatayan. Kung papapansin natin, pwedeng sisihin ni Jairus yung babae. Pwede niya sabihin, kung hindi mo in-interrupt ang pagpunta namin dyan, hindi sana namatay yung anak ko. Eh, inistorbo mo eh, kaya tuloy namatay yung anak ko. Pero wala tayong marinig na ganon. Ang nangyari doon sa verse 35, ay meron niyang dumating na isang katulong sa bahay. O marami, mga tao. Sabi nila, huwag na po ninyo abalahin, huwag po ninyo papuntahin ang tagapagturo, ang guro. Patay na po ang bata. Katulad na pangyayari na gumigiba din sa ating puso, na may ganitong balita na wala nang pag-asa. Eh talagang wala nang patay na eh. Nung buhay pa meron. Pero ngayon, pag-asa, wala nang pag-asa. Ang kamatayan, yun na yung katapusan ng pag-asa. Wala na. So, yung paglapit ni Jairus, na iniiyak nga sa Panginoon, lalo, ang bilang isang ama, lalo itong nag-iiyak. Kasi, nagmamadali silang pumunta doon, pumayag na si Jesus, tapos sasabihin, huwag na, patay na. Patay na po yung bata. Ay, palibasa ako nga, ay malayo sa amin, nasa Pampanga ako. Pag nakakatanggap ako ng text na gano'n, ilang beses na ako nakatanggap ng text na gano'n, wala na, patay na. Kami sa pag nagte-text yung mga kapatid ko, kinakabahan na ako, baka ganun naman ang balita. Patay na si tatay, patay na si lola, patay na si tito, patay na si tito, maraming ganun, sunod-sunod yun, yung mga patay sa amin. So, pag tatay ka, ganito ang sinabi, patay na po ang anak po ninyo. Ikaw ay mayaman, ikaw ay powerful, lahat ng pagkain masasarap na sa rep mo, kung meron kang rep noon, wala na. Patay na yung bata. Sa verse 36, pagka mawawala ng pag-asa, yun yung keyword, manampalataya ka lamang. Ano yung hindi sinagot ni Jesus? Hindi sinagot ni Jairus. Ano kung pag-asa sinasabi po niya, patay na nga. Noong buhay, may pag-asa pa. Ngayon nga, patay na. Pero ito ang assurance. Sabi ni Jesus, manampalataya ka lamang. Yan. Sa lahat ng pangyayari sa ating buhay, marahil sinasabi natin na ito ay hopeless na, pero sabi naman ng Panginoon, huwag kang makinig sa balita. Huwag kang makinig sa kanila. Anong balita? Patay na po. Pero sabi niya, sa akin ka makinig. Manampalataya ka lang. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Minsan kasi yung nakakatakot yung balita. Pero sabi ng Panginoon, ito yung sinasabi niya sa atin, sa akin kayo makinig, huwag dyan sa balita na yan. Huwag dyan sa, manampalataya kayo. Alam niyo yung mga Kristiyano, lutong-luto na sa aral tungkol sa pananampalataya at pagtitiwala. Marami pa rin talagang depressed. So, kung titingnan natin sa buhay natin, yung sinabi ni Christ na huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, sumampalataya ka lang. Hanggang ngayon sinasabi yun. Huwag kayong mag-alala, sumampalataya lang kayo. Yun yung hindi naintindihan ng mga tao. Ngayon, 37 hanggang 40. Anong napansin ninyo? Ito yung tinatawag nating elimination for those without faith. Lahat ng walang pananampalataya, pinaalis ni Jesus. Ang sinama lang niya,
Si Juan, si Pedro, si Santiago at yung mag-asawa. 5 lang sila. 6 sila sa kwarto. Nung sinabi ni Jesus, dumating siya, sabi ni Jesus, bakit kayo nag-iiyakan? Bakit kayo nananaghoy? Hindi pa ba yung bata? Natutulog lang. Pinagtawanan siya. Pero nung sabi niya doon sa una, manampalataya ka lang. Pero yung mga tao, pinagtawanan siya. Kaya pinaalis niya. Hindi kasama dito ang walang pananampalataya. Pinalabas niya lahat ng tao. So, yung elimination, yung walang pananampalataya, hindi kasama dito. So, lahat ng walang pananampalataya, hindi kasama sa miracle ni Jesus. Hindi masasaksihan ng walang pananampalataya ang miracle. Kahit hanggang sa panahon ngayon, ang taong walang pananampalataya, eliminated. Lalabas sa bahay ni Kuya. Kung baga sa Pinoy Big Brother. Hindi sila kasama. Pinalabas sila. So lahat ng walang pananampalataya, labas sa bahay ng Diyos. Kahit sa langit, walang papasok sa langit na walang pananampalataya. Walang taong makakatanggap ng miracle ng walang pananampalataya. Kaya lahat ng walang pananampalataya, labas sa gagawin ng Panginoon. Sino lang ang meron? Pedro, yung magkapatid, si James and John, yung mag-asawa. Anong nangyari sa 41 hanggang 43? Paano natin alam na buhay yung bata? Kumain. Kumain yung bata. Tingnan natin dito. Wala na, hopeless na, patay na. Yun ang akala natin. Pero kay Jesus, hindi. Sabi niya doon sa tawag niya doon sa bata, talita kum. Ibig sabihin, ineng o dalagita, neneng, bumangon ka. Bumangon nga yung bata, kumain pa. Kaya ang sinasabi natin dito, sabi ni Jesus, sumampalataya ka lang, huwag kang matakot. Ano ang sitwasyon natin ngayon? Sumampalataya ka lang, sumampalataya lang tayo, huwag tayong matakot. Ang sinasabi dito doon sa 43, mahigpit niyang pinagbilin na huwag sabihin sa mga tao kung ano ang nangyari. Bakit? Ayaw nilang maniwala. Kaya wala tayong mababalitaan na good news sa Diyos. Kung ayaw nating maniwala, labas tayo sa good news. Yung naniniwala lang, yung makakabalita ng good news. Tearful encounter. Isang amang umiiyak na mamamatayan ng anak, namatay nga ang totoo. Anong lesson? Mandaya man tayo dito sa mundong ito. Nasa atin man lahat ng kayamanan ng mundo. Nasa atin man lahat ng ating pagkain, magagarang damit. Burol lang ang katapat niyan. Burol lang. Baliwala ang kayamanan, pagkain, lahat, wala lahat yan. Lalapit din tayo kay Jesus pag nandun sa dulo. Kaya sabi ni Jesus, manampalataya lang tayo. So tandaan natin ang pinakamahalagang bagay sa mundo, yung pananampalataya. Ito ang hindi nabubugol o hindi nauubos. Pagkain nauubos, damit naluluma, pera nagagastos, walang matitira dito. So, kahit bahay na maganda, minsan ang tao ini-invest na lahat ng pera niya sa bahay, pero dumating yung bagyo, nag-iba, wala na ngayon siyang bahay. Nasunog, wala na siyang bahay. Pero yung faith, hindi mo masusunog. Kaya, ito ang encounter na tandaan natin. Encounter ni Jairus na powerful, na mayaman. Encounter niya si Jesus. Doon pa lang nagkaroon ng saysayang buhay niya nung ma-encounter niya si Jesus. Unless na ma-encounter natin si Jesus, walang saysayang buhay natin, kahit tayo pa ang pinakamasarap ng buhay dito sa mundong ito, katulad ng Jairus. Pag walang faith, eliminated. Yun lang, magandang umaga sa inyong lahat.